Napalunok si Emmy sa narinig. Hindi niya naiwasan ang mapakurap. Bakit? Aniya sa sarili, sa dinami-dami ng taong pwedeng maalala ni Ashton, bakit si Indigo pa na hindi nito kasando? Kaninang sumakit yung ulo ko parang narinig ko yung boses mo. You mentioned a name, Indigo. Tila naman nanuyo ang lalamunan ni Emmy. Naramdaman rin niya ang pagkabog ng kanyang puso. Ano pang sinabi ko? Pag-uusis ako. Marahang umiling si Ashton. Hindi ko masyadong naintindihan. Tila naman nakahinga ng maluwag si Emmy. Sa totoo lamang ay hindi pa siya handang magkwento tungkol kay Indigo. Lalo na at para sa kanya ay awkward ang relasyon nilang tatlo. So, who is he? Muling napalunok si Emmy sa narinig. Kumurap-kurap siya at pinilit ngumiti bago nagsalita. Si Indigo, pamangkin mo siya. Marahan namang napatango si Ashton bago nagsalita. So, he's a kid. Kaagad namang umiling si Emmy. Tila umabot sa langit ang kabog ng kanyang dibdib, ngunit pinilit pa rin niyang magsalita. 5 years lang ang agwat mo sa kanya. Anak siya ng panganay mong kapatid na si Kuya Gabriel. Muli namang napatango si Ashton. Bago pa muling mag-usisa ang lalaki, ay kaagad na nagsalita si Emmy. Maliligo lang ako. Nang marahang tumungo si Ashton, ay kaagad humakbang patungo sa banyo si Emmy. Nang makapasok siya sa loob, ay napasandal siya sa nakasarang pinto at napahawak sa kanyang dibdib. Ilang sandali niya kinalma ang sarili bago siya nagpasyang maligo. Inabot siya ng mahigit 30 minuto sa loob. Kung hindi pa kumatok sa pinto si Ashton, ay hindi niya maiisipang umahan sa bathtub. Sa loob ng 30 minuto, ay para siyang wala sa sarili. Hindi niya maalis sa isip niya ang tanong ni Ashton. Wala naman siyang dapat ikatakot sa maaaring madiskubre ni Ashton, ngunit hindi niya alam kung paano sisimulang ikwento ang sitwasyon nila. You made me worried, Emmy. Ang tagal mo sa loob. Akala ko kung ano na ang nangyari sa'yo, puno ng pag-aalalang turan ng lalaki. Pinilit namang ngumiti ni Emmy. Sobra ko lang na-enjoy yung tubig. Humakbang ito palabas ng banyo. Kaagad rin namang sumunod sa kanya si Ashton. Nakailang katok ako, pero hindi ka nagre-respond. Napaisip naman si Emmy. Aniya, sa sobrang kalutangan niya yata, ay hindi na niya namalayan ang pagkatok ng kanyang mister. Okay po. Huwag ka nang mag-alala sa akin. Hindi ko lang siguro narinig yung una mong katok. Mahina namang napabuntong hininga ang lalaki. Alright, please, don't lock the door next time. Oo na po, nakangiti niyang turan. Sa totoo lamang ay kinilig siya sa ipinakitang concern ng kanyang mister. Let me help you dry your hair. Tila naman lalong lumakas ang pintig ng puso ni Emmy. Naalala niya ang ginagawang pagsuklay noon ni Ashton sa kanya. Nakangiti niyang kinuha ang suklay at iniabot iyon kay Ashton. Malugod namang tinanggap iyon ng lalaki. Nang maupo siya sa kama, ay kaagad nagtungo ang lalaki sa likod niya. Ginagawa mo ito noon sa akin. Pagkukwento ng babae, nang magsimulang tuyuan ni Ashton ang kanyang buhok gamit ang tuwalya. Really? Oo. Noong una, hindi ako komportable, pero noong nawala ka, hinahanap-hanap ko iyon. Hindi niya naiwasan ang pagsungaw ng luha sa kanyang pisngi. Aniya sa sarili, hindi niya kakayanin kapag nawala pa ulit si Ashton Blumentritt sa kanya. Then from now on, I will be your human hair dryer. Mahina namang natawa si Emmy. Panindigan mo yan ha? Of course. Hindi lang ang pagiging human hair dryer ang paninindigan ko kundi pati ikaw. Tila naman hinaplos ang puso ni Emmy sa narinig. Hinarap niya si Ashton. Bago pa siya makaimik, ay muling nagsalita ang lalaki. Kahit hindi na bumalik ang alaala ko, paninindigan ko ang buhay na kasama ka, at ang mga anak natin Emmy. 2 linggong nanatili sina Ashton at Emmy sa resort. Ilang ulit silang sumakay ng bangka. Ilang ulit din silang kumain sa floating restaurant ng resort. Ilang ulit din siyang sinorpresa ni Ashton ng romantic dinner date. Makailang ulit na rin niyang naikwento sa lalaki ang mga ginawa nila noon sa resort, ngunit tila wala namang naitulong ang mga iyon, upang makaalala ang lalaki. Uuwi na tayo bukas. May gusto ka pa bang gawin dito bago matapos ang gabi? Humigpit naman ang pagkakayakap ni Ashton sa kanya, habang nakaupo sila sa harap ng malaking bonfire. Let's just stay like this. Baka mapagod ka at makasama sa baby natin. Ipinatong nito ang baba nito sa kanyang balikat.
Dinampyan rin niya iyon ng magaang halik. Nagpapasalamat ako na maaga kong nadiskubre ang totoo, Emmy. Bahagya naman siyang nilingon ng kanyang misis. If you still know me as Gray, for sure you will not let me hug you like this. Mahina namang natawa ang babae. Nakakaloka naman kung magpapayakap ako ng ganito sa hindi ko asawa. Kinintalan niya ng halik ang pisngi ng kanyang misis. And I really admire you for that. Muli niya itong hinalikan sa pisngi. I am very lucky having you. Ginagap naman ni Emmy ang kamay ni Ashton, na nakayakap sa kanyang tiyan. Lucky tayo kasi meron tayong hide at hide. Yes, of course. Marahan hinaplos ng isang kamay ni Ashton ang kanyang tiyan na medyo may umbok na. 3 buwan na rin ito kaya halata na. And soon, we will have a new one. Napahaplos rin si Emmy sa kanyang tiyan. Akala ko talaga noon, hindi na kayo magkikita ng baby natin sa tummy ko, mahinang saad nito. And I am thankful because I was given another chance to be with you and our kids. Hinaplos ni Emmy ang kamay nito bilang tugon. Emmy, how am I as a father? Sandali siyang nilingon ni Emmy bago nagsalita. Kita mo naman sigurong mahal na mahal ka ng kambal, di ba? Kasi super dad ka. Hindi ka masyadong istrikto pero pinapakinggan ka nila. Gumuhit ang Monty at panandali ang ngiti sa labi ni Ashton bago siya muling nagtanong. And how am I as a son? Napalunok naman si Emmy. Tila biglang bumalik sa alaala niya ang nasaksihan niyang pananakit noon ni Don Flaquido kay Ashton. Ikaw yung anak na marespeto sa magulang. Kahit masaktan ka, sasabihin mo mong magulang mo pa rin sila. Kung kasalanan mo, magpapakumbaba ka at hindi lalaban. Mahinang napabuntong hininga si Ashton. Sa totoo lamang ay mabigat sa loob niya na hindi maayos ang relasyon nilang mag-ama. Paano naman ako bilang kapatid? Bigla namang sumagi sa isip ni Emmy ang ginawang pagpigil ni Ashton sa kasal niya noon kay Indigo. Naalala niyang tila hindi niya nirespeto noon ang kanilang kuya Gabriel. Ganun pa man ay hindi na lamang niya isinatinig iyon. Aniya sa sarili, hindi sapat iyon upang sabihin niyang hindi mabuting kapatid ang kanyang mister. Hindi ko alam. Hindi ko sigurado. Hindi ko pa naman kasi nakita na kasama mo ang iba mong kapatid. Ang totoo niyan, hindi ko pa nakikilala yung isa mo pang kapatid. Hindi naman umimik si Ashton. Sandali ring namayani ang katahimikan. Ilang sandali itong nakulong sa pag-iisip bago muling nagsalita. Emmy, I want to meet the other member of my family. Bago pa makaimik si Emmy, ay nagpatuloy sa pagsasalita si Ashton, na tila nagpatigil sa ikot ng mundo nito. Including Indigo. Hindi inaasahan ni Ashton ang lugar na pinagdalhan sa kanya ni Emmy. Kinabukasan, matapos silang makauwi galing sa bakasyon, ay dinala siya rito ng babae. Sa pagbaba nila ng sasakyan, ay tumambad sa kanya ang magarang mansion. Malalaki ang mga bintana nito at ganun rin ang pinto. Nangingibabaw ang kulay krema at ginto, na siyang dahilan upang maging elegante ito sa paningin. Ito ang mansion ninyong mga Villa Corda, saad ni Emmy matapos mapansin ang panunuri ng lalaki sa paligid. Naging dahilan naman iyon upang mapunta ang tingin ni Ashton sa kanyang misis. Nahahati ang mansion sa 5. Mayroong main house at may tig-iisang bahay para sa inyong 4 na magkakapatid. Bago pa makaimik si Ashton, ay nakuha ng atensyon nila ang isang tinig. Iho, I'm glad you're back. Parehong napunta ang tingin nina Emmy at Ashton sa nagsalita. Mula sa malaking pintuan ng mansion, ay lumapit sa kanila ang nakatungkod na si Don Flaquido. Thank you for coming back home, naluluha ito. Kitang-kita ang sinseridad sa mga mata nito. I am here to know more about myself, Papa. Walang kemo emosyong saad nito. Gayunpaman ay umangat pa rin ang kamay ng Don, at masuyong hinawakan sa braso si Ashton. I am so sorry, Iho. Punong-puno ng pagsusumamo ang mga mata nito. Patawarin mo ako sa nagawa ko. Hindi naman umimik si Ashton. Nanatili lamang ang tingin nito sa matanda, at kitang-kita ang bahagyang pagtalim ng mga mata nito. Nahihirapan ako na malayo ang loob mo sa akin, Iho. Nami-miss ko ang dating Ashton. Hindi umimik ang lalaki, at hindi rin nagbago ang ekspresyon ng mukha nito. Ashton, tawag sa kanya ni Emmy, matapos mamayani ang sandaling katahimikan.
Nang tapunan siya ng tingin ni Ashton, ay binigyan niya ito ng tingin na tila nagsasabing kinakausap siya nito ng kanyang ama, at dapat niyang pansinin iyon. Mahina namang napabuntong hininga ang kanyang mister, bago ito bumaling kay Don Flaquido. If you want me to stay here Papa, let me do what I want. Let me live as Ashton Villacorda. Mabilis namang tumungo ang Don. Yes iho, naiintindihan ko na ang gusto mo. Patawarin mo ako sa naging desisyon ko noon. Hayaan mo akong itama ang pagkakamali ko. Nang hindi umimik si Ashton, ay muli itong nagsalita. Naipaalam ko na sa mga kapatid at mga pamangkin mo ang nangyari. Siguradong darating sila para makita ka. That's good. They deserve to know the truth, malamig na tura ni Ashton, kasabay ng marahang pagtanggal nito sa kamay ng kanyang ama na nasa kanyang braso. Please excuse us Papa. I want to tour around with my wife. Umawang ang labi ng Don upang magsalita sana, ngunit natigil siya nang magsalita muli si Ashton. With my wife alone Papa. Bago pa makaimik ang kahit sinuman sa kanila, ay nagpatiuna na si Ashton sa pagpasok ng bahay. Tila naman nakaramdam ng awa si Emmy sa kanyang biyenan. Pasensya na po kayo. Ako na po ang hihingi ng dispensa sa inasta ni Ashton. Naiintindihan ko ang galit ng anak ko hiha. May kasalanan naman talaga ako. Forgive me too for hiding the truth. Kita ang sinseridad sa mga mata ng Don, kaya naman ginawaran din siya ni Emmy ng tipid ng ngiti. Huwag na lang po nating isipin yun Papa. Ang importante po buhay si Ashton, at makakasama na namin ulit siya ng mga bata. Lalo namang nakonsensya ang Don nang mabanggit ang kambal niyang apo. Bahagya na lamang siyang napayuko dahil sa hiya. Sige po, susundan ko lang si Ashton. Nang tumungo ang Don ay kaagad na naglakad si Emmy, upang sundan si Ashton. Nang makapasok siya sa loob, ay nadatnan niyang nakatayo ang kanyang mister sa harap ng malaking family picture ng mga Villacorda. Ashton, mahinang pagtawag niya sa lalaki. Kaagad namang bumaling sa kanya ang kanyang mister. I can't wait to meet the other member of my family, Emmy. Hindi magtatagal ay makikilala mo na sila. Sabi naman ni Papa darating sila para makita ka. Tila naman hindi inintindi ni Ashton ang kanyang sinabi. Muli lang nitong iginala ang kanyang paningin. Nang matapos suriin ang lugar ay muli siyang bumaling kay Emmy. By the way, is this the main house? Maya-maya ay tanong nito. Marahan namang tumungo si Emmy. Can you show me our house? Ginawaran naman siya ni Emmy ng munting ngiti. Tara. Inilahad ng babae ang kanyang palad. Gumuhit naman ang tipid ng ngiti sa labi ni Ashton kasabay ng pagtanggap niya sa kamay ng kanyang misis. Marahan siyang nagpatyanod nang magsimula nilang baybayin ang daan patungo sa kanyang tirahan. Matapos ang ilang sandaling katahimikan, ay nakakuha si Emmy ng buwelo upang magsalita. Ayokong pangaralan ka, pero sana huwag naman ganon ang pagtrato mo sa papa mo. Kahit namang anong ginawa noon, papa mo pa rin yun. Hindi umimik si Ashton, ngunit tila naman nakikinig ito sa mahinahon niyang pagpapaliwanag. Mukha namang nagsisisi siya, kung sitado nga binigyan mo ng chance, ganun ka rin dapat sa papa mo. Mahina namang napabuntong hininga si Ashton. Gusto niya sanang sabihin kay Emmy na hindi pa naiibabalik ang buong tiwala niya kay Tadeo, na hinahayaan lamang niyang makalapit sa kanila ang lalaki, dahil tingin niya ay makakatulong ito upang mapabilis niyang malaman ang totoo. Intindihin mo na lang siguro ang dahilan, kung bakit niya nagawa iyon. I will try Emmy. Hindi na nakaimik pa si Emmy, dahil mukhang hindi pa handa ang kanyang mister. Nang sandaling iyon ay eksaktong nakarating sila sa main door ng bahay ni Ashton. Welcome to House of Blumentritt. Sabay-sabay na bigkas ng higit sa 5 kasambahay ng lalaki. Magkakasabay ring yumukod ang mga ito kasabay ng muli nilang pagsasalita. Welcome home master. Marahang pagtango lamang ang ginawa ng lalaki, bago sila nagpatuloy ni Emmy sa pagpasok sa loob. I think, you should introduce their names to me Emmy. Maya-maya ay saad nito nang makalayo na sila sa kanyang mga tauhan. Mahina namang natawa si Emmy. Hindi ko rin alam ang mga pangalan nila. Actually, lahat ng katulong mo ang tawag mo sa kanila Aya. Kunot noo namang napatitig sa kanya si Ashton. Really? Marahang tumungo si Emmy. Short term mo yun para sa yaya. Napatango na lamang si Ashton, bago sila nagpatuloy sa paglalakad. By the way,
How did we met, Emmy? Sandali naman siyang binalingan ng kanyang misis. Mahabang kwento yun. Ikukwento ko sa'yo sa tamang panahon. How long are we as boyfriend and girlfriend? Natigil sa paghakbang si Emmy. Dahil doon ay hindi naiwasan ni Ashton ang kunot noong mapatitig sa kanyang misis. Wala tayong ganong stage, Ashton. Mahinang turan nito. Lalo namang lumalim ang gitla sa noo ng lalaki. What do you mean? Hindi umimik si Emmy, kaya naman muli siyang nagtanong. Are we arranged marriage? Marahang umiling si Emmy. What then? Lumunok si Emmy. Nag-ipon siya ng lakas ng loob, at saka nagsalita. Gusto mo ba talagang malaman ang nangyari? Yes. Marahang tumungo si Ashton Blumentritt. Napalunok si Emmy bago siya tumugon. Sumama ka sakin, may ipapakita ako sa'yo.